Si Kapitan Dado ay nagpahayag ng kanyang opinyon sa isyu ng paggamit ng iligal na droga ni Bongbong Marcos kung saan tinawag niya itong bangag na pangulo. Matapos hamunin ng mga individual na sumailalim sa drug test, tila hindi pa rin tumatahimik ang mga aligasyon laban sa kanila. Ngunit ayon sa mga ulat, wala raw interes si Bongbong Marcos sa mga hinain ng taong bayan. Ipinalalagay ng ilan na walang kahalagaan sa kanya ang kalagayan ng bansa at ang mga batikos na inihahain ng mamamayan. At masutok lamang siya sa pagkuha ng salapi mula sa kaban ng bayan. Sa kabuuan, marami ang nag-aalala sa kawalan ng pagtugon ng mga opisyal sa mga isyu ng bayan. Ang pangungulimbat sa kaban ng bayan ay tila mas mahalaga kaysa sa pagsasaayos ng mga suliranin ng lipunan. While ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga siliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sobrang bias. Yang mga payag niya, dinideklara niya na guilty as hell itong si Pastor Kibuloy. Sapagkat yung mga press releases niya, pati mga interviews niya, sinasabi niya na ito raw si Pastor, isang religious leader, yung pala daw ay maraming ginawang krimen, marami nang ginawang mga abuses. Biro niya, nag-iimbestiga siya, at the same time, siya naghuhusga. Kaya hindi talaga dapat, maling-mali. Talagang, it's brazenly illegal. Abay, siya, hindi ka lang OA. Kung hindi talagang you're showing your ignorance of the Constitution, of the law, as well as ethics. Pasaway. Oh, pasaway! Oh, antivirus, pasaway ka daw, sabi ni Atty. Panelo. Pasaway. Buti nga sa'yo. Di ba? Hindi ka lang OA eh. Ignorance of the law. Ignorante ka, hindi ka nagbabasa. Dapat parang ganun yun eh. Kaya sabi ni Atty. Panelo, ignorante ka. Di ba? Kasi kung totoosin guys, andyan naman yan eh. Kung gusto niyang malaman yung rules, ay di basahin niya. Di ba? Bakit kasi nagmamagaling? At bakit mo ba pinipilit na alam mo ang batas? O sige, may alam ka nga sa batas, basic rule, no? Mga basic principles of laws. Pero hindi ka abogado. Sabi nga ni Atty. Panelo, hindi yan, ang ginagawa mo virus, illegal. Oh, sabi ni Atty. Panelo, hindi naman galing sa akin yan. Diba, illegal yung ginagawa mo dahil meron pong batas. Please naman, magbasa naman. Magbasa po. Para hindi kayo masabihan na ignorance or ignorante. Senator ka pa naman. Di ba? Ako, hindi naman natin sinabing magaling din tayo sa batas. Expert tayo sa batas kasi hindi naman din ako abogado. Pero guys, meron tayong source. Andyan si Atty. Panelo ang nagsasabi mismo. Di ba? OA ka. Ha? Pakialamera, OA, at ikaw ignorante. Sus Maria Joseph. Ito, tuloy natin guys. Ito na yung buong video. Attorney Sally, inikot ng House Media yung magiging facility umano kung ito yung magiging detention area kung saan dadalhin si Pastor Apollo Kibuloy sakaling ma-serve ang kanyang warrant of arrest at makuha ng Sergeant of Arms. Sinasabi ng House of Representatives na fully air-conditioned ito at maganda umano ang pasilidad at magiging komportable si Pastor dito, Attorney Sal. At bukas ito na pwede siyang mabisita ng kanyang ng media for interview at ng kanyang pamilya at ng kanyang mga abogado. This is also the same detention facility kung saan na-detain si Dr. Lorraine Badoy at si Kaelik. Nakapunta ako dito, Attorney Sal, personally kung saan na-detain yung dalawa. Talagang hindi tinatantanan. Aha. Some are saying na ang ginagawa ng House is really to mock Pastor
bringing media dun sa facility that they're saying that they are preparing the detention facility of Pastor. Samantalang yung mga pinapakulong nila, hindi naman nila pinakita yan. Ngayon talagang pinapakita. OA talaga kayo. OA. Okay. Ay, nako. Samantala, may hiling si Senator Robin Padilla kay Risa Ontiveros na may kaugnayan kay Pastor Apollo Sikibuloy. Kung ano ito, alamin natin sa balita ni Troy Gomez. Yung akin lang, Umapila si Senador Robin Padilla sa isang komite sa Senado na payagan si Pastor Apollo Sikibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na umattend sa pagdinig online. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Risa Ontiveros na mas pipiliin niyang personal na umattend ang butihing pastor sa investigasyon ng Committee on Women and Children para sagutin ang mga paratang sa kanya. Sa isang interview ay binanggit ni Robin na maging ang mga kasamahan nitong senador na sina Dito Lapid, J.V. Ejercito at Nancy Binay ay bukas para sa isang virtual attendance. kung mapapayagan sana magkaintindihan, kasi ang nag-uusap ngayon dito hindi naman ako tsaka si Pastor ang nag-uusap dito ay ang komite ni Senator Risa at ang legal ni silang dalawa ang nag-uusap sana magkasundo sila. Umaasa si Padilla na iiral ang mga patakaran sa pagdinig in aid of legislation kahit virtual ang attendance, kung kaya't anya ay dapat magkausap na ang panig ni Ontiveros at Pastor Apollo. Pinunari ni Padilla ang sinabi ni Ontiveros na hindi pwedeng irason ang medical at security reason sa pagdinig. Pagka sinabing medical, hindi tatanggapin. Kapag ka sinabing security, meron naman. Yung mga pwede bang sabihin ng isang magbibigay ng show cause order, parang sinabi mo na hindi ito katanggap-tanggap, parang nawawala yung due process. So sana marinig muna natin. Ipinunto rin ni Padilla na pinag-iinitan si Pastor Apollo. Patunay anya rito ay ang sabay-sabay na pagdinig mula sa Kamara, Senado at sa Department of Justice. Ako, naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si Pastor ay napag-iinitan. May hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, ewan ko na. Bukod sa pinag-iinitan, sinabi rin ng senador na totoong may banta sa seguridad ang KOJC leader, partikular na mula sa mga rebeldeng komunista. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Regulat, SMNI News. Ayan, Attorney Sana, sinabi ni Senator Padilla, is it okay for a virtual attendance for Pastor? Or is there a need? Or kailangan, hindi pa rin tayo, hindi pa umattend si Pastor kahit virtually? The point of the matter is the so-called inquiry has no legal basis kasi nga in aid of legislation. Pero what is there to legislate relative to the accusation of crimes allegedly being committed by the pastor? Very clear ang definition ng crimes, ang penalties. Pangalawa, yan pong chairperson, obviously, sobrang bias. Yang mga payag niya, dinideklara niya na guilty as hell itong si Pastor Kibuloy. Sapagkat yung mga press releases niya, pati mga interviews niya, sinasabi niya na ito raw si Pastor, isang religious leader, yung pala daw ay maraming ginawang krimen, marami nang ginawang mga abuses. Biro niya, nag-iimbestiga siya, at the same time, siya naghuhusga. Kaya hindi talaga dapat, maling-mali. Talagang, it's brazenly illegal. Yun. And naked abuse of legislative power. Yun. Natinig niyo yun, guys? Illegal. At talagang ginamit niya ang kanyang pagiging legislature, no? Kumbaga, ginamit niya yung power niya as legislative power, no, mga kaibigan. Ginamit niya yung legislative power. Talagang ginamit niya, mga kaibigan, para idiin si Pastor. Abuse yun. Kaya nga sabi ni Attorney Panelo, illegal. Brazenly illegal. Kita nyo? Pero sige pa rin siya. Wala siyang pakialam.
Samantala, Attorney Sal, pinuna ni Senator Risa Ontiveros ang pagpunta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa ikapitong araw ng laban kasama ang Bayan Prayer Rally sa Liwasang Bonifacio. Sa isang press conference, sinabi ni Ontiveros bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa napakaseryoso, mabibigat na mga offense laban sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan. And sabi din ni Ontiveros na sana daw yung effort nilang dalawa ibinuhos sila sa pagdepensa sa ating mga mangingisda, kasundaluhan at Coast Guard laban sa pangbubuli ng China. Pakialamera talaga itong ano. Biro mo, pati yung karapatan ng isang mamamayan na magpunta sa isang peaceable assembly ang magpahayag ng kanyang damdamin, tinatanggalan niya. Abay, siya, hindi ka lang OA. Kung hindi talagang you're showing your ignorance of the Constitution, of the law, as well as ethics. Bakit hindi ito nagmana sa kapatid niyang si Pia? At saka sa kanyang mga kaibigan ko, mga parents nito kasama ko sa isang spiritual group. Ibang klase rin to. Pasaway. Well, I hope, Attorney Sal, yung mga mababatas natin, they're not blinded dun sa kanilang ambition for higher office and they're using pastor as a stepping stone for that ambition. Ayun na nga ang ginagawa nila. Ano bang blinded? They're blind. They're deaf. Well, if you're doing that and you're doing evil things, what you sow is what you reap, Attorney Sal, and that's biblical. Samantalang magkakaroon. Yes po, mga kaibigan, yan po si Attorney Salvador Panelo, guys, ang ating idol na napakagaling na abogado. O, di ba? Nakita na ano nyo na, guys, na gets nyo na yung pahayag po ni Attorney Panelo. Talagang pakialamera. Hindi lang OA, pakialamera ka at ignorante ka pa. Ang tindi, di ba? Buti nga sa'yo. Talagang totoo naman yun. Di ba? Bakit kasi, sa totoo lang mga kaibigan, sa bagay, tao ba talaga itong si Risa? Tao ba yan si Risa? Tao ba yan? Baka siguro hindi tao yan, ha? Parang walang pakiramdam, eh. Di ba? Kasi nga, andyan na nga lahat. Tinan mo sinabi ni, di ba? Sinabi ni Robin Padilla. Anong sabi ni Senator Robin? Ginawa na nga niya lahat, eh. Pag sinabi mo medical, ayaw mo. Pag sa Zoom, ayaw mo rin. Pag showcase, kung ano-ano mga sinasabi mo. Ginawa na nga lahat, eh. Tumugon na nga, eh. Mga abogado niya, tumugon na. Mga legal niya, tumugon din. Pati si pastor, sumagot din. Oh. Tapos ayaw mo pa rin, i-reject mo pa. Samantalang, pwede mo namang gawin yun. Pwede mo namang hayaan na lang, no? Sige. Total, showcase naman yan. Oh. Napakasimple lang. Kasi lang gusto mong pahirapan yung sarili mo. Gusto mong, sa bagay, may gusto nga siya kay pastor, eh. Pudinat, may gusto nga siya kay pastor. Gusto niyang ano. Oy, Risa, magkirida ka na lang, ha? Maligno ang dating, maligno. Oy, Renzi, maraming salamat sa inyong $4.99. Ayan, nagpalipad po, nagpakape. Yes, may kape na tayo. Maraming salamat, Renzi, ha? Ayan po, palakpakan nyo naman si Renzi, mga kaibigan. Oo, kape muna tayo, Renzi. Obob talaga itong si Obob. Oo, Obob talaga. Obob kayo. Tama po yan, Obob kayo. Yan, agree ako dyan. May nag-comment dito na Obob daw sila, guys. Oh, agree ako dyan, Obob kayo. Buti nga sa inyo, mga Obob. Sa totoo lang, guys, no? Pwede naman sana mangyari yan. Di ba? Pwede po. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Panelo, brazenly, illegal. Kasi may due process yan, guys. Ang ginagawa po ni Senator Robin Padilla, pinapractice niya yung tinatawag na due process. Buti pa si Senator Robin Padilla. Naiintindihan niya. Di ba? Ako, guys, humanga ako kay Robin Padilla. Talagang, ngayon ko lang nalaman, guys. Ngayon ko lang ito sasabihin. Kaya po siya naging #1 senator. Dahil napaka-brilliant ng kanyang idea. Di ba? Brilliant po, guys, itong si Senator Robin Padilla. Buti siya, nakakaintindi siya. Naintindihan niya yung batas. Samantalang itong si Risa, ang tagal-tagal mo na dyan,
Ang dami mo mga nakulimbat dyan eh. Ang dami mo nang nabulsa dyan. Hanggang ngayon, wala ka pa nga nang gawa eh. Mag-isip kayo ng batas. Mag-isip kayo kung anong nagawa ni Risa. Wala, di ba? Buti pa nga itong si Robin Padilla, baguhan lang yan. Pero tingnan mo yung mindset niya, mga kaibigan. Di ba? O, punta na tayo sa iba nating topic, mga kaibigan. Ito po, ayan. Basahin lang natin, guys. Ito yung kanina, mga kaibigan. Ito yung pahabol, guys, no? Kasi ang may nangyari kasi sa Batanes, guys, andun yung mga military, no, nung isang araw, ang dami, no, ang dami mga military doon sa Batanes, nagsagawa sila ng parang war games, no, parang practice nila, no. May nabalitaan po tayo, guys, na may kumakalat po na toxic waste na mapinsala po, at ang alam natin, guys, marami na pong natamaan doon sa toxic waste na yun. Ngayon, guys, itong sinabi ni Miss Sasurgando Sasso sa kanyang Facebook page, ito palang Amerika, mga kaibigan. Kahit pala sa Amerika, guys, meron na pala talagang nalalason dyan. Pero bakit po pinayagan sa Pilipinas? Ito, basahin lang natin sa Facebook page, guys, ha. Isisingit lang natin to kasi kanina to, guys, eh. Ang sabi po ni Miss Sasurgando Sasso, how Bongbong Marcos, how Bongbong Marcos foreign policy is going to make you and your children sick. Kakasakit, sick. In the United States, their military bases are polluting. Are polluting. Ibig sabihin, nagkakalat ng pollution. The drinking water of the nearby communities with toxic PFAS, a toxic chemical, is released during military exercises. So pag meron palang mga military exercises, guys, meron pala silang mga toxic na mga chemicals na natatapon. Na syempre pupunta yan sa dagat, pupunta yan sa mga ilog. 'Di ba? So delikado talaga siya, guys. Pero bakit po hindi po natin pinipigilan? Tuloy-tuloy lang. Ang Batanes po ay protected areas yan. Alam ko, ha. Talagang yan, no? One of the protected areas sa Pilipinas kasi yan, guys, eh. Yung nature diyan ang ganda, eh, no? Hindi pwedeng masira yan, eh. Ito, ha, basahin natin. Sabi po ni Sas, even in the United States, the Pentagon is very slow in remedying this. Ibig sabihin, pati Pentagon, ha, hindi nila kayang lutasin yan. Hindi nila nalulutas yan. America na yan, guys. So, PFAS chemicals have been linked to increase cholesterol levels. Pre-dumpiza or para sa mga buntis, no, parang ganon. Nasisira yung mga buntis, parang ganon. Disease birth weights, kulang sa timbang. Mga birth defects. Paglabas ng bata, kulang sa timbang, parang ganon. Tapos disease, immune response to vaccines and certain types of cancer. Ayan, may cancer pala to. Sus, Maria Josep, nakakatakot. Yan, toxic PFAS from US military bases, polluting drinking water, reports fines. Kaya, Mr. Kuting, ito yung product mo, ito yung pinagmamalaki mo. Pag nagkalat yan, di pera na naman yan. Balita ko, may nagkalat na sa Subic. Parang may naano na dun sa Subic, balita ko lang, pati sa Ilocos. Nabalitaan ko rin yan. Pero wala pa sa balita, wala pa sa wala pa sa mainstream media, inaantay ko nga, may naglikramo na. So, actionan nyo yan. Ewan ko lang kung actionan nila yan. Kasi nga, EDCA sites to, guys. EDCA sites. Puntahan na po natin si mga kaibigan. Itong pinakahuli nating topic. Naku, ito na yung pinaka-exciting na topic. Ito po si Mr. Jason Sa, mga kaibigan. Naku, endgame na! Naku. Wala na pong tiwala ang mga investors, mga kaibigan, kay Kuting. Wala na. Finish na. Endgame na, mga kaibigan. Ito na po yung katapusan ni Kuting, guys. Panoorin po natin si Mr. Jason. Parang radioactive po, Norma Jalaba. Tama po. Yan po yung pinaka-right term. Radioactive, guys.
ang pinapakalat doon. Oo. Hello, Pinky! Kumbawa! Ayan. Ito guys, panoorin po natin si Mr. J. Sonsa po guys, ang kanyang pasabog. Araw-araw nagpapalabas ng press release ang Presidential Communications Office. Sabi nila, bilyones ng dolyar ang naipangako na ipapasok sa Pilipinas. Puro pangako nga. Wala pa hong pumapasok kahit sang kusing. Bakit? Sino ang mag-i-invest sa isang bansa na unang-una, may problema ka sa presidente, hindi mo alam kung nasa tamang pag-iisip o hindi. Kumbaga, pataksil, no? Gusto nilang baguhin ang saligang batas, kunyari, para makaganyak ng mga kapital, pero ang totoo niyan, ang talagang layunin nila ay mabago ang sistema ng gobyerno para manatili ang Marcos Romualdez Araneta. Ayun! Marcos Romualdez Araneta pala talaga. Dami. Tinatanong ako kanina nung isang pasahero, ano bang pinaglalaban ninyo? Sabi ko sa kanya, ikaw, ano ba ang dapat ipaglaban mo? Sabi ko sa kanya, gusto mo ba na si Marcos ay manatili habang matapos yung isang kidney niya na naiiwan sa katawan niya? Gusto mo ba na ang sumunod sa kanya ay si Mr. Tambaloslos? Dalawa kasi ang importanteng malaman natin sa gabing ito. Number one, pilit at pilit nilang isinusulong ang Politicians Initiative. No to Chacha! 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 Pilit po nilang isinusulong, tapos iba-iba ang sinasabi ng COMELEC. Sabi hindi po pwede, tapos kanina sabi na naman baka po pwede. Ibig sabihin talagang meron ng intensyon na sa ayaw at sa gusto ng mamamayan ay susulong nila yung pagbabago sa saligang batas. Ano ba ang saligang batas ang gusto nilang baguhin? Ang pinapaliwanag ho nila sa atin, gusto daw nila economic chacha. Yung babaguhin daw yan para nang sa ganon makaganyak ng mga dayuhan na mamuhunan sa ating bansa. Di ko ninyo na itatanong, ang inyong lingkod po ay dating miyembro ng Business at Economic Reporter ng bansa. Araw-araw kausap po namin ang mga dayuhang nagnenegosyo. Walang problema sa konstitusyon. Ang problema, yun noong pabago-bago ang patakaran. Halimbawa na, noong panahon ni Ramos, nauso yung BOO, yung Build, Operate, and Transfer, Build, Operate, and Own. Ang problema noon, yung mga kapital na dayuhan, hindi pa nagsisimula, hinihinga na ng 150 million. So, wala. Ganon din po ngayon. Araw-araw nagpapalabas ng press release ang Presidential Communications Office. Sabi nila, bilyones ng dolyar ang naipangako na ipapasok sa Pilipinas. Puro pangako nga. Wala pa hong pumapasok kahit sang kusing. Bakit? Sino ang mag-i-invest sa isang bansa na unang-una, may problema ka sa presidente, hindi mo alam kung nasa tamang pag-iisip o hindi.
itigapanday ka ng batas na ang gusto nila, abay, kasama kami riyan. Oo. Noong isang araw nga, hindi na ako nakapagtigil. Kasi, magmula ko nang nasa Australia siya, ang palaging nasa speech niya, we are at the forefront of another world war. Palagi niya pinagyayabang yun, Pilipinas, ika. Kumbaga sa mananabong, nanguurot ng gera, lumalayas naman ang tinamaan ng Buenas. Oo. Ayun. Pumunta sa Germany. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero gusto ko lang balikan yung sa PI. No? Hindi po putang ina, ha? Politicians initiative. Bawal daw kasi magmura eh. Pwede litsing yawa, di lang putang ina. Pwede rin putanidana na rin kapampangan. Huwag lang putang ina. Kasi masama yun. Anyway, yung BI na yan, yun nga ho, ang dami nilang palusot. Pero ang totoo lang yan, gusto lang nilang makupo yung pamunuan. Simple lang eh. Malinaw ang salingang batas. At sabi nila, o sige, pwede naman yung Constituent Assembly. Bakit hindi? Para makatipid-tipid. Di ba? Although, hindi naman sila nagtitipid, gastos ng gastos, lipad ng lipad eh. Di ba? Ayun, gihubak na. Nagihubak siya. So, pwede ang Constituent Assembly. Pero pinipilit nila na kinakailangan umupo yung Kongreso at yung Senado ng iisa at boboto ng iisa. Ay natural, paano mananalo yung mga senador? 24 lang sila. 316 yung sa mga congressman. So, yan ho ang gusto nila. Kumbaga pataksil, no? Gusto nilang baguhin ang salingang batas, kunyari, para makaganyak ng mga kapital, pero ang totoo niyan, ang talagang layunin nila ay mabago ang sistema ng gobyerno para manatili ang Marcos Romualdez Araneta. No to term extension! 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 Hindi lang term extension. Pagka nagtagumpay sila, automatic tanggal si Sara. Kasi mawawala yung posisyon ng Vice Presidente na inihalal nating lahat. Automatic mawawala yon. Presidente, magkakaroon ng Prime Minister. Wala na yung Vice President. So, importante na bantayan ito. Kaya nga, noong nagsimula yung kanilang panggagastos, yung maintindihan eh, kung ito talagang totohanan na People's Initiative at saka amendment sa saligang batas, ang dami lang tinatago. Sabi na noon, walang sulan, walang bayaran. Sabi naman ng isang vlogger nila, hindi, honorarium yan. Yung tiga-agusan na vlogger nila. Na babae. Magno. Ano pangalan nun? Oo, pasyal na pasyal yun doon sa Kingdom. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ng mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa